samahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN. at number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 6:04 ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Isa po nga mapayapang umaga mga kasama ng Thursday. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, mga partners natin sa kabilang silid sa ating technical, Radyoman Chief Alvin Castillon, at sa digital naman si Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Ito pa rin ang inyong nag-iisang Radyoman, Ebs Abang. Magandang umaga po mga kasama. Welcome sa ating Straight to the Point ngayong umaga ng Thursday. A4 na ho mga kasama sa buwan ng Hunyo taong 2026. Samantalang ating programa mga kasama, live na ho sa ating Facebook page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. At text hotline naman po natin mga kasama, bukas na rin po para sa inyo po mga concern, 0975 o 0950 032 7332 0950-032-7332 mga kasama. Kung meron po kayong mga concern, nais pong iparating na mga alalahanin, maaari po ninyong ipadala dyan mga kasama. O di kayo naman direkta na sa ating live ngayon pong umaga para ho maiparating natin sa mga kinaukulan yung pong inyong mga concern mga kasama. Sa muli po, isa pong magandang umaga ng Thursday. Pansamantala muna tayo mga kasama na magiging single sa mga sandaling ito dahil nga may napuntahan si manager. Straight to the point. So dyan mga kasama, ulat panahon muna tayo. Mga sitwasyon, magiging kalagayan sa buong maghapon. DXM. Unang DXM1. Weather report. Weather report. Weather report. Weather report. Sa ulat panahon mga kasama ngayon pong umaga, araw ng Thursday, June 4, 2026. Sa pagtayaw ng pag-asa mga kasama, patuloy pa rin na nakakaapekto
sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito po ang binabanggit na ITCZ mga kasama. Sa pagtayong mga kasama ang Rio ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, asahan pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat at dulot pa rin ito ng low pressure area. Posible naman ang pagbaha at pagguho ng lupa, dulot ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan mga kasama. Ang temperatura natin ngayong araw mga kasama, naglalaro sa pagitan ng 32 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius, samantalang ang heat index according sa Cotabato Pag-asa, sa Cotabato Station, abot ng 39 degrees Celsius ngayong araw. Sumikat naman ang araw kanina, 5:25 ng umaga at lulubog naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mamaya 5:55 ng hapon. Straight to the point. Sa muli mga kasama, good morning Mapia Mapita. Assalamualaikum sa buong mundo na. Kumusta ho ang inyo pong gising? Hopefully, nakarecover ng lahat. O di kayo naman, alam na kung ano yung sinasabing pangyayari. Dahil kahapon talaga mga kasama, maraming nagulantang. Maraming nagulat. Marami naman ding hindi na bago para sa kanila. Ang tinutumbok ko natin mga kasama, ito pong pangyayari dyan sa Senado na kung saan bigla hong nagkaroon ng sinasabing pagbabakante ng posisyon. Lahat. Una, yung pong Senate President, ibinakante. And then, sumunod naman ng mga kasama, yung pong mga chairmanship ng bawat komite. Ito yung naging discussion kahapon at hinahanap ngayon yung pong mga legal na mga eksperto. Dahil nga dito sa nangyaring quorum o pagtuloy ng session kahapon dyan sa Senado. Sa kaganapan kahapon mga kasama sa Senado, itinalaga bilang Senator Pro Tempore si Senator Win Gatchalian, habang yung pong mga komite ng bawat institusyon na kanilang pangangalagaan o pangangasuhan ay binago ho mga kasama. Ito yung kaganapan matapos ngang dumalo ang una, 11, yung pong Solid Block 11 laban sa Solid Block 13. Para mga dancer SB11 at SB13. Kalaunan mga kasama ay naging 12 ang 11. 11-12 na. Kaya tinatuloy ang session mga kasama at agad na nagbosyon ng quorum si Senator Tito Soto D3 upang ibakante ang mga committee leadership position mga kasama. At dahil dyan mga kasama, itinagalagang bilang presidente ng Senado si Acting Senate President Win Gatchalian bilang President Pro Tempore mga kasama. Habang yung po mga chairmanship committee naman ng mga kasama, ito yung mga itinalaga. Senator Mig Zubiri mga kasama, itinalaga bilang Acting Majority Leader, Committee on Rules. Samantalang si Senator J.V. Ejercito naman itinalaga bilang chairmanship ng Finance. Si Senator Ping Lacson, kanya naman hahawakan ng Public Order and Dangerous Drugs. At kasama na rin dyan ang Accounts. Si Senator Tito Soto III naman mga kasama, siya ang hahawak sa National Defense and Security Peace, Unification and Reconciliation. Si Senator Risa Hontiveros mga kasama, ibinigay naman sa kanya yung pong kanyang dati na rin pinamunuan ang health at demography mga kasama. Si Senator Kiko Pangilinan naman mga kasama, siya ang hawak ng Agriculture, Food and Agrarian Reform. Habang si Senator Bam Aquino naman,
ibinalik bilang chairman ng Basic Education. Samantala si Senator Raffy Tulfo, siya ho ay nagbabalik bilang public service. Hindi naman din DXMY at your service. Public service. Si Senator Erwin Tulfo mga kasama, eto na yon. Ito na ang inaabangan lang natin. Siya ho ngayon ang hahawag bilang chairmanship o chairman ng Blue Ribbon Social Justice, Welfare and Rural Development. Samantala, ang laging tahimik hanggang ngayon, kukonte pa lamang ang kanyang naging pahayag. Maliban na lamang sa Maha ba yun? Binabanggit natin mga kasama si Senator Lito Lapid. Siya ho ang hawak sa Games and Amusement. Habang ang naging pang-12 ng 11, SB 11, ngayon na SB 12 no, Senator Cheese Escudero. Siya ho mga kasama ang itinalaga bilang chairman ng Urban Planning, Housing and Resettlement. Yan ang mga kasama nga pagbabago yan sa Senado kahapon na kung saan ang dami ho mga gagaling. Ang dami ho nga mga abogado na naglabasan no ng kanilang mga pananaw hinggil sa nangyayari dyan sa Senado. Pero pagpaganon pa man mga kasama, ang solid majority block naman ho, naglabas din no ng kanilang pahayag. Lalong-lalo na ang originally na Senate President, Senator Peter Alan Cayetano o Alan Cayetano mga kasama, na siya pa rin ang kinikilala at totoong Senate President ng Senado. Dito sa ginawang quorum ho ng solid SB 11, SB 12 na. SB 12 na kasi. Kasi binabanggit na lumipat na. Sumakabilang buhay. Lumundag si Cheese Escudero na illegal ang kanilang ginawa. At dahil dyan mga kasama, dalawang naratibo ho ang inilabas ng Senate President at ng acting Senate President pro tempore. Matapos nga yung pong pagbabahagi ng mga chairmanship, ganoon na rin po yung pong posisyon bilang acting Senate President. Naglabas ho una ng kanyang naratibo si Senate pro tempore Senator Win Gatchalian ng kanyang abiso sa lahat ng mga empleyado dyan sa Senado. Binabanggit dito all senators' offices work from home arrangement on June 4, 2026. So ibig sabihin ngayong araw, magtatrabaho muna sila doon sa loob ng bahay. Dahil binabanggit dito sa kanyang naratibo, may mga ayusin lamang dyan sa Senado ngayong araw. At kahapon din mga kasama, naglabas din si Senate President Alan Peter Cayetano na tuloy ang trabaho ngayong araw at itutuloy rin nila yung pong pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ano ba talagang nakakatakot? Ano ba talagang meron sa Blue Ribbon Committee? At patuloy na pinag-aagawan o di kaya naman patuloy na pinag-discussion. Hindi natin alam kung ano na bang nangyari. Dahil dito mga kasama, dalawa ho ang naratibo na inilabas dyan sa Senado. Mula sa kampo ng Senate President at Senate Pro Tempore. O Senate President Pro Tempore mga kasama. Kumbaga sa ang Presidente naglabas ng kanyang memorandum, ganon din ang kanyang busy na itinalaga matapos ngayong quorum. Ang discussion ng mga ngayon mga kasama, lumalabas sa social media, ipinapakita ho ng mga legal na mga eksperto. Nangyari na yung ganitong mga senaryo. Noong pang 1904,
hanggang sa kasalukuyan, naulit pa rin muli. Ang tanong ko dito mga kasama, since naitutuloy pa rin noon ang solid majority block, yung pong kanilang investigasyon kaugnay ng flood control anomaly, ang tanong, ito yung tanong mga kasama, sila ba ay papapasukin yan no, sa Senado? Hindi ba sila haharangin ng OSAHA o ng USAA? Makarang bago na nga yung pong itinalagang Sergeant at Arms ng USAA. Dahil kagabi ho mga kasama, binabanggit ito na nagbabantay na yung pong mga tauhan ng OSAHA dyan o sa buong gusali ng Senado. At posible ba na mangyayari yung pong sinasabi ng mga eksperto, mga legal na mga eksperto, mga political minded ba? Tama ba yung term? Na hihingi sila, lalong-lalo na yung minority na ngayon, sila na ho umano ang majority block. Hihingi ba sila ng tulong mula sa Malacanang o kaya naman sa ating mga local otoridad tulad ng PNP, Kasundaluan at ng NBI malamang. Abangan natin mga kasama ang mga magiging kaganapan dyan sa Senado ngayong araw. Kung wala bang mangyayaring kaguluhan, pero malamang sa malamang may mangyayari yung kaguluhan. Dahil nga alam natin na nagbabangayan pa rin until now, hanggang ngayon, yung pong mga pro at anti. Nakakalungkot mga kasama yung pong pangyayari dyan sa Senado dahil nga ito yung sinasabing mga honorable, mga kagalang-galang na ating pong mga leaders. Pero bakit ba hindi sila nagkakasundo? Sa kabilang kampo, sinasabing itutuloy pa rin nila yung sinasabing Blue Ribbon Committee. Ito yung minority na naging majority block ko ngayon. Habang ang majority block, kasolid SB 13, itutuloy pa rin nila ang Blue Ribbon Committee ng patas na pag-iimbestiga. Pero kasi, dati na itong hinawakan ni former former chairmanship ng Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson. Itong Blue Ribbon Committee, umabot to ng halos 6 na buwan, more or less, ganon. Hanggang ngayon hindi pa rin nun nasasagot ang sinasabing sino ba talaga ang mastermind. Sino ang pasimuno? Sino ba talaga ang kakasuhan? Dahil hanggang ngayon ay allegedly pa rin mga kasama yung pong lumalabas sa kanilang investigasyon. Ang taong bayan naman napakasimple. Lamang naman din yung kahilingan mailabas ang katotohanan kung sino-sino ba yung pong mga individual, mga opisyal na tumanggap po ng bilyong-bilyong pera. Straight to the point. Nakakalungkot mga kasama yung pong pangyayari ngayon dahil maraming nagsasabi sa mga legal expert, mga matatalino na nangyayari dyan sa Senado na mukhang niyuyurakan na yung pong saligang batas. Ang constitutional ng Pilipinas binabaliwala na, wala ng batas-batas. Pero naninindigan naman din ang bawat panig na ito ay may mga paninindigan o di kaya naman nire-respeto nila ang Philippine Constitutional. Ay na lang. Sana walang mangyaring madugong away dyan. Dahil sa pagkakatalaga bilang acting Senate President si Win Gatchalian o Senator Gatchalian mga kasama, pati yung Malacanang suportado siya. Suportado siya na wala naman umanong mali sa pagkakatalaga sa kanya, kaya naglabas ng pahayag ang Malacanang na suportado. Pati na rin ang House of Representatives. Ang speaker naglabas din ng kanyang pahayag at pagbati kay acting Senate President Win Gatchalian. At iba't iba pang mga grupo sa pagbati kay Win Gatchalian. Ngayon mga kasama, ano bang mga nakikita ninyong mangyayari ngayon dyan sa Senado? Kung meron man kayong nakikitang posibleng mangyayari, paki-comment sa ating pong comment section. 09 ng ating live, DXMY 90.9. Habang sa ating text hotline naman po mga kasama, bukas din para sa inyo pong mga kuro-kuro, mga pananaw, saloobin sa pangyari dyan sa Senado. 0950-032-7332.
0950-032-7332. Straight to the point. Sige, mga kasama, lipat tayo ng paksa. Dito tayo sa lokal. Kahapon, malungkot yung insidenteng naganap dyan sa may Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte dahil babae mukhang nabiktima mga kasama ng pamamaril. At ang masakla po dito, binabanggit sa unang investigasyon ng otoridad, may dala-dala itong pera na abot ng 200,000 pieces. 200,000 pesos sa mga kasama. Yun po yung kanyang dala-dala. At binabanggit na itong pera na dala-dala ng nasabing biktimang babae o babaeng biktima, ito yung kita ng ibinentang bahay. Lupa pa bahay. Kinilalaw ang biktima mga kasama. O itong nasabing pamamaril ay naitala dyan sa may Barangay Bulalo, Sultan Kudarat. Magtatakip sili mo mga kasama kagabi. Siya ay bumulagta na lamang dyan sa kinukumpuni pang kalsada sa may Barangay Bulalo. At yun yung nakakalangkot dito mga kasama na siya ay sinawi o nasawi. Ang biktima mga kasama kinilalang si Saida o Sadia Talib Upam, 40 anyos, hiwalay sa asawa, self-employed, at residente naman doon ng Barangay Magagiling sa nasabing bayan. Dagdag pa sa report mga kasama, ang biktima ay nagtamo ng ilang tama ng bala ng baril sa katawan, pati na rin sa kanyang ulo na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Straight to the point. Samantala dito naman sa atin sa Cotabato City, kahapon dyan sa may detachment ng Esteros, wasak yung pong harapang bahagi ng sasakyan. Di ko ba alam kung ano ito, nagmamadali o sumingit, nasingitan, o hinarangan, paano bang nangyari? Makikita rin ulit yung mga kasama na nasira yung pong harapang bahagi ng kotse. Dahil dyan mga kasama, until na nandyan pa rin sa kustodiyan ng RMFB 14A, yung sasakyan habang yung pag-iimbisiga hawak na ng City Traffic Enforcement Unit ng Cotabato City Police Office. Straight to the point. Mamaya mga kasama sa pagbabalik ko natin, abangan ang kabanata ng Mutya ng Cotabato dahil nung una, first 7 yun siya, no? Yeah? First 7. So ngayon naman, second 7. Hindi sila yung mga SB1, SB2. Iba to. Mutya ng Cotabato ito mga kasama. Continuation pa rin nito para marinig naman din natin yung pong kanilang mga nagagandang boses. Nakikita rin sa social media. Yung pong kanilang mga nagagandang mukha. Mamaya yan mga kasama sa pagbabalik ko natin. Antabay lamang ho. Oras 6:26 ng magandang umaga mga kasama. Standby muna. Straight to the point. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. Ahoy!
Kidney Care time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action man siya minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Almira. Informed ka na ba sa amendments ng Bangsamoro Electoral Code o BAA 35? Alaikumissalam. Anong amendments yan? Maraming amendments o mga nabago sa BAA 35. Ito ay ang BAA 88 o ang amendments to the Bangsamoro Electoral Code. Isa na rito ang percentage threshold o porsyentong dapat malikom ng isang partido para makasecure ng seat sa parliament. Sa BAA 35, ang threshold ay 4%. Sa BAA 88, ito ay 2.5% na. Ibig sabihin, 2.5% na lamang ang kailangang makuha ng isang RPPP o partido para makasecure ng isang seat. Kaya sa kauna-unahang eleksyon, piliin natin kung anong partido ang mas may malasakit sa Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus sa tulong din ng MX3 capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Ako nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana. Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tan, ganado, made with real fruit extracts. My refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Dan. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 6:32 ng umaga. Tatak RMN. Tuloy tayo mga kasama sa ating balitan ngayong umaga ho ng Thursday, 4 ho sa buwan ng June 2026. Bago ang lahat, good morning muna sa lahat ng mga nakikinig nanonood this morning sa ating social media, sa ating Facebook page.
Good morning o sa kanila. Nakasentro pa rin o yung kanilang mga komento kugnay nga sa nangyari dyan o sa Senado. Sige, para umababa pa rin ng ating oras. Tulad nga ng binabanggit natin mga kasama kanina, yung pong second batch ng Mutya ng Cotabato ay nandito na ho sa ating himpilan. Pero bago ang lahat mga kasama, anong Tuesday ho, nakapanaya mo ni Manager Sir Erwin Kabilbigan, yung pong first 7. At tulad doon nila Mutya, candidate number 3, Chrislyn Tanghal. Mutya, candidate number 2, Camille Joy Sedeño. Mutya Mutya, candidate number 4, Mary Jane Grande. Si number 6 naman, si Kay Jazil Bones. Candidate number 7 naman si Iris Ramos. Candidate number 1, si Rhea May Gonzalez. And last but not the least, nung pong Tuesday, si candidate number 5, Misa Shia Ahmed. At sila po ay sinaman ni Bea Almoite. Siya po yung City Information Officer ng Cotabato City LGU. At this point in time around mga kasama, sa 7, 6 ngayon yung makakasama natin. So hindi na natin patatagalin. Isa-isay na natin silang tatanungin kung ano ba ang mga height nila dahil ang tatangkad ng mga batang to. No? Samantalang tayo, hindi ko alam kung hanggang saan tayo nila. Sige, unahin natin si Miss Bailani Bansawan. Ayun, sabi ko na nga ba yun, tatangkad eh. Kahit si Kuya na pa-smile eh. Sige po. So yan mga kasama, nandito na siya, magpakilala mo na. Good morning ma'am, welcome po sa DXMY. Ako po si Ebs. Good morning, Sir Ebs. Salam Cotabato and to our viewers, good morning po. I am Bailani Bansawan, 24 years old. I graduated Bachelor in Elementary Education at Taguig City University and I recently passed the licensure examination for professional teachers. I like the way na magsalita, no? Slang na slang. I graduate. Anyway, at least malinaw and then na laman ng mga tagapakinig natin na ito yung mga kandidato natin sa Mutya ng Cotabato. Siya po mga kasama si Bailin Bansawan, candidate number 8, tama? Yes po, Bailani. Bailani, okay. So yan, ilang taon na ba kayo ma'am? 24 years old. 24 years old. Okay. Sige, diretso na tayo sa tanong ha. Taga saan pala ma'am? I am now residing at Poblacion 4 po, Purok Mabuhay. Poblacion 4, Purok Mabuhay. Yes. Sige. Kung sakasakali, ano ba yung inirepresenta mong sektor para dito sa Mutya ng Cotabato, ma'am? I'm now representing PKC or Patikay Construction po. Patikay Construction, PKC. Yes. Sige, ito yung tanong din. Kung sakasakaling ano yung inspirasyon mo sa pagsali dito sa Mutya ng Cotabato? First of all, syempre yung mga naniniwala sa akin, nandyan yung mga kaibigan ko, relatives, parents po, si Ina and Ama, and yung mga handlers ko po na nag-handle sa akin. Hello po, Kaka Azlan Abubakar, and the rest of our team po na talagang tulong-tulong po para sa pageant na ito. So yun yung inspirasyon mo, kaya ka sumali sa Mutya ng Cotabato? Yes po, isa po yun sa inspiration ko. And other thing is that nandyan po yung advocacy namin. Gusto naming ma-reach pa yung maraming tao at makarinig po yung mga bosses namin. Isa yun sa pinaka main factor kung ba't lahat kaming mga candidates is nandito. Gusto naming maka-inspire and yun nga po, ma-reach pa yung sobrang daming audience pa. And sana ma-inspire din sila sa amin.
Inshallah. Idagdag ko lang, no? Kasi nabanggit mo nga, inshallah. So, it means Muslim ka. Yes po. So, paano mo na inhikayat? O paano ka ba, ano yung challenge sa'yo na ito, sumali ka sa Mutya ng Cotabato since na, ayun nga, yung religion mo is Islam? Sobrang interesting po ng question na yan. Actually, nung screening po, isa po actually sa natanong sa akin is ano po yung boundaries na hindi ko like ayaw kong i-compromise. Sobrang sakto po kasi actually galing po akong Manila. Nabanggit ko dati na sa Taguig City University ako nag-college. And doon po, iba po kasi yung pageant doon talagang Kakaiba? yeah. And then, nung narinig ko po yung Mutya ng Cotabato and narinig ko po yung mga gusto nilang, like, mga exposure na gagawin namin, parang nagka-idea ako na, ay, dito ako bagay. Kasi isa po sa boundaries ko is to not expose much of my skin. Kasi nga po, against po yun sa beliefs natin. So, as much as possible po na, kasi pageant na po ito, nandoon naman yung exposure ng mga sarili namin. However, as much as possible po, hindi ko po hahayaan na like mapunta po sa extent na sobrang exposure ng body or ng skin po yung mangyari. So yun yung naging kasagutan mo? Po, may Since limitation na may mga boundaries pa rin. naman din. Yes, may Sige. limitation pa rin naman. May limitation pa naman din. Sige. Ayun, limitasyon. So kung sakasakaling ikaw yung papalaring magiging Mutya ng Cotabato 2026, ano yung sa palagay mong maiiambag mo sa Cotabato City? Once again, yung advocacy ko, which is peace amidst cultural diversity. Di naman lingid sa ating kaalaman na sa labas ng Cotabato City, yung perceptions ng mga tao is magulo sa atin. Kasi na-experience ko yan actually when I transferred sa Taguig sa NCR. Most of their questions is hindi ba magulo dyan or safe ba dyan, and nandoon ako para i-present or explain sa kanila na these are just perception, these are just misconception, and pag na-try niyong pumunta doon, malalaman niyo kung ano talaga yung Cotabato City. And actually, I have a page that is growing fast as of the moment. Meron na akong almost 20,000 followers. Ayos ah. And siguro isa yun sa magiging way para ma-reach pa yung maraming tao dahil imposible naman pumuntahan lahat ng mga tao sa Pilipinas at i-explain sa kanila na ganito yung Cotabato. Pero kapag ikaw ay may platform na pwedeng gamitin, pwede nating i-post yung kagandahan ng city natin, tourism, lahat ng pwedeng makita nila dito, and everything na maganda pa sa Cotabato. So isa yun sa pwede kong gawin if by any chance maging Mutya ng Cotabato po ako. Ayos ah, yung sagot ah. Kayo mga judges dyan sa likod, ano ba masasabi ninyo? Yung mga judges natin nasa likod eh. Nandun sa technical eh. So okay daw para sa kanila. Anyway, maraming salamat Ma'am Bailani Bansawan sa mga naisagot mo, and then pasensya, dalawa rin tayong kinakabahan ngayon eh. Supposed to be dapat si manager dito eh. Kaya nga nasabi ko kanina sa introduction ko, since na every morning lagi kami magkasama, ngayon yung araw na magiging single mo na ako dahil nga wala si manager. So maraming salamat Ma'am Bailani. Maraming salamat po Sir S. And good luck. Advance congrats kung ikaw man yung papalari na magiging Mutya ng Cotabato 2026. Sige. Sa lahat po ng viewers, thank you po. Sige. Tulad nga ng sabi ni Manager Erwin Bailani, isang rampa daw sabi nila para kita naman din sa kamera. So yun. Kita ba kuya? Hindi. Sige. Maraming salamat. Sige po. Salamat. Sige mga kasama, yun po si Ma'am Bailani Bansawan, candidate na number 8. Yung pong pang number 9 nila, si Miss Parwina Birwar, may mahalagang transaction. Kaya ito yung nangyari. 6 ho nandito mga kasama. Tawagin naman natin ang pang-10, candidate number 10, Shehan Frida Modin. Familiar yung apelyido. Oh. Di ko katawan mo. Sulin niya ni pakiwata ni Brad Tobin niya. Anyway, sige. Lapit po sa mikropono, ma'am. Pakilala po tayo.
Hello everyone, good morning po. Salam Cotabato. My name is Shahan Frida Samama Mudin. I am 24 years old and a graduate of Bachelor of Science in Social Work and a registered social worker po. A registered social worker. Ayos na. Kumusta? Okay naman po. Okay naman. Okay lang. Hindi ka rin ba kinakabahan tulad ko? Kabado po. Pares tayo actually. kabahan. At least, marami tayo ditong kinakabahan. Kahit yun nandun sa likod, kinakabahan din yan sila. Tignan mo kanina, kay Ma'am Bailani, nagkamali na ako. Second and third question. Sige. From anong barangay ka nga dito sa Cotabato City? Baguados, Tanghal Subdivision. Baguados, Cotabato City. Sige. So, tulad pa rin ng question, anong barangay o sektor yung nire-representa mo para sa mutya ng Cotabato? Right now po, meron po kaming natap na and nire-represent ko po yung clinic ni Doc Sinulinding po, yung Deer Center, Deseret Ambulatory Referral Center po. Sa may Kabakan? Dito rin? Here po. Sa Meron Cotabato? po siya sa Kabakan pero yung branch niya po dito sa Cotabato. I see. Ayun. So, yun yung kanyang nire-representa mga kasama, ha? Yung Deseret Center dito Opo, sa Deer Cotabato. Center, eye clinic po siya. Eye clinic, okay. So, dadagdag ko lang din same lang din dun sa question mo din. So, ibig sabihin yung religion mo, Islam. Yes Ano po. yung pananaw mo dito? O di kaya naman, ano yung naging kasagutan mo since na, ayun nga, may boundaries pa rin sa pageant na ito, sa baliksahan na ito? I think it's okay naman po. Yes, it's against our religion. Pero as long as wala po tayong inaapakan na ibang tao, yung religions, yung cultures po, I think it's very fine to join pageants po kahit na Muslim ang tao po. Ayun. Sige. Lastly, kung sakasakaling ikaw yung papalarin bilang mutya ng Cotabato 2026, ano yung sa palagay mong maiaambag mo sa Cotabato City at bakit? Mutya ng Cotabato is more than just a crown po. And it's more on carrying its responsibilities. So once po na kinoronahan ka as mutya ng Cotabato, magiging ambassadress ka ng Cotabato. So the very first thing that I would do po is of course promote our city. And actually it's not the city itself lang po. It's the people that I will promote po. Kasi yung mga tao dito sa Cotabato is very hospitable po. Ang babait and of course ang talents, ang artistry, ang skills natin, hindi po tayo magpapatalo sa ibang lugar. So, very proud ako as a Cotabateño po. So, ayun. So, kayo, ano masasabi niyo dyan? Okay? Goods? Goods. At least goods. At least may kasama ko dito na nagja-judge. Sige. Baka meron kang nice pasalamatan. May mga nakikinig ba sa mga parents mo, magulang mo ngayon this morning since na nandito ka sa DXMY? Gusto ko lang po sabihin na actually may duty po ako ngayon. So, shout out po sa BTA, SCSS, my OSD fam po. Sorry po, malilate po ako ngayon. Dito po ako sa DXOL. DXMY. DXMY. Sorry Opo. po. Okay lang. Ganyan naman din talaga basta kinakabahan ka talaga. Pero sa final na, huwag ka talagang kakabahan dahil every time na kinakabahan ka, every time na nagkakamali, nasasali ba yun sa punto? Yes po, Points actually. na ima-minus gano'n. Actually, repeater naman, po ako. repeater. Yes sige, po. okay. Tapos, ang naging problem sa akin last year is pressure. Grabe po yung kaba ko. So, yun nga po. Siguro advice ko na lang din sa mga kasama ko na kalma lang Huwag pag ma-pressure. nasa stage na. Yes po. Hindi yung yung dating tradisyon na lalagyan ng barya, yung sapatos para medyo Hindi naman po ata effective yun. Hindi naman effective. Yes po. Ang importante, wag lang ma-pressure, wag lang kabahan. Cool lang, chill lang. Chill Kumbaga, i-feel lang na parang wala lang. Kalma lang. Chill lang. Ayun, chill. The words of the day, mga kasama, chill lang. Maraming salamat, Miss Shehan Frida Mudin. Candidate number 10. Sige. Ay, hindi na natin naparampa. Hindi ba pwede ito patras, kuya? Hindi na? Sige. Next tayo. Next in line. Dito na.
Ang tatangkad talaga ng mga batang to, hindi natin natanong yung mga height nila. Anong height nga pala ni Ma'am Bailani? 5'5" si Ma'am Bailani. And then si Shehan? 5'5" and a half? 5'5" and a half. Sige. Sige na ma'am, upo ka na ma'am. May mga komento lang dito, no? Si Eska Flown, ang sabi niya dito, I think religion is a very sensitive topic in this situation. Anyway, ganoon naman din natin sila, ano. Kurong lang dito kaya? Sige yan. Okay na? Sige po. Hello ma'am, kumusta? Okay lang po, ang lamig na Lamig? station nyo. So, since na kinakabahan ka, dumagdag pa yung lamig ng ano natin. Ganito talaga dito sa amin sa station, pagka mayroon kami mga bisita, hindi lang mainit, pinapalamig pa namin yung pagtanggap namin sa mga bisita namin. Kaya pagka umuwi, ano yan? Sige, pakilala kayo ma'am. Good morning po live and sa mga viewers po natin. Salam Cotabato. My name is Maria Jenny Bulaklak Angeles. I am from RH2, Cotabato City, and I am 21 years old po. 21. Kanina 24, 21. So ngayon 21. Si Maria Jenny Apo. Angeles from RH2 po. RH2. Saan ba ito? Sa may Dapdap. Apo, sa baba ng flyover po. So, kumusta? Okay lang naman po. Hindi ka kinakabahan? Halata naman. Same lang din yung sabi niya ni Ma'am Shehan Shehan. na chill lang. Chill lang. Nakikipag-chill ka lang talaga ngayon. Parang hindi naman po. Parang hindi naman din. So okay. Diretso tayo sa katanungan, ano yung barangay o kaya naman sektor na nire-representa mo para dito sa Mutyan ng Cotabato? Ang nire-representa ko po ngayon po is yung salon po namin, yung Deo sa Salon Hair Artistry Expert po. Pwede ako doon magpasalon? Of course, sir. Ano lang, padagdagan lang ng kulay ng konti. Oo naman, sir. Huwag lang mapakulot. So ayan. So salon ho ninyo yung nire-representa mo. Yes, sir. Pero willing ka pa naman din na yung sa mga individual nakikinig ngayon na i-sponsor ka. Opo, baka naman po. Baka naman. Sige. Okay. Inspirasyon mo? Bakit ka sumali dito sa Mutyan ng Cotabato? Actually po, ang inspiration ko po sa pagsali po ng Mutyan ng Cotabato is yung parents ko po, si mama and si papa po, yung mga tao po na naniniwala sa akin kahit hindi ko po pinapaniwalaan yung sarili ko. Lalong-lalo na po yung mga tito ko po na sobrang porsigido po na ipasali ako ng Mutyan ng Cotabato. Sila po talaga yung nag-push sa akin na sumali ako kahit alam ko po sa sarili ko na hindi po ako ganun kagaling sa mga ganitong competition po. Pero bakit mo nasabi na hindi mo pinagkakatiwalaan yung sarili mo? Actually, sir, hindi po talaga ako into ganito po na pageantry po yung sasagot po ako sa maraming tao kasi takot po ako ma-judge, ganun po. Yung sasagutin ko po is parang what if po ipopost ako bigla sa FB, ganun po. Hindi ko po yun kaya, baka po bigla na lang malaman ng mga tao na nakapaligid na ay wala na yung Mutya candidate number 11. So ibig sabihin nito sa'yo, ano na ito? Hanggang dulo na ito. Wala nang atrasan to. Yes Kasi po. may mga pangyayari na pagdating sa pinakadulo na doon pa atras. Tulad nga nung Opo. binabanggit mo na wala kang tiwala sa Yes po. sa sarili mo. Sige. Ayun. Kung sakasakali na ikaw yung papalarin bilang Mutyan ng Cotabato 2026, ano yung maiaambag mo sa Cotabato City and bakit? Kung papalarin man po ako maging Mutyan ng Cotabato 2026, of course pong maaambag ko po siguro yung pag-help po sa mga tao na nasa kalsada po. Hindi lang po pagbigay ng pagkain, kundi po pagtulong po sa kanila na baka po may pagkakataon pa po na makaaral po sila. Matutulungan ko po sila na mabigyan po ng pagkakataon po na mag-aral po ulit. Kasi po, wala naman pong tao na hindi po capable mag-aral. At naniniwala po ako doon na lahat po ng tao na nasa kalsada po, kahit ganun po sila, kayang-kaya po nila magtrabaho, mag-aral. Katulad po natin. So yun yung
ang nakikita mong may aambag mo sa Cotabato City? Yes po, dahil as a student po, baka yun pa lang din po talaga yung kaya ko. Estudyante ka pa rin hanggang ngayon? Yes, sir. I see, Second okay. year po. Second year high school, college? College po. Sige. Ano ba yung height mo? 5'5" po. 5'5" and a half. Ikaw, guard, anong height mo? 5'4"? Ganyan, tama din. At least may lamang lang ng isa. Kaya yan. Sige. May babatiin ka pa, wala na? Kung pwede, sir. Sige, batiin mo. First of all po, maraming salamat po sa mama and papa ko sa every morning po na paggawa ng pastil para sa akin. Ayos, Salamat din po sa tito ko na palagi po ako pinapaganda tuwing may courtesy calls po kami, and to Ate Sheng and Kuya Miko po. Without the two of you po, hindi po ako makakasali dito sa Mutya ng Cotabato. Salamat po. Gusto ko yung pastil. Sana dumala rin si mama pati si papa mo dito, no? Soon, sir, dadalahan kita. Magdala ka dito pa, ha? Para meron kami pampastil sa susunod. Sige, ayun. Maraming salamat, Maria, Jenny, Angeles. Isang rampa daw, sabi nila. Okay, sige, salamat. Ayun mga kasama, ang ating pong candidate number 11. Si Ma'am Maria Jenny Angeles, mga kasama. From RH2, Cotabato City. Sige. The next in line, isa ring matangkad. Morning po, sir. Morning din. Parang nagulat ako doon. Morning, sir. Lapit ka dito. Huwag ka mahiya. Minsan lang tayo magkatabi. Pagdating ng wala na. Sige, pakilala po kayo. Hello, good morning, Sir Evs. Good morning po sa lahat ng nakikinig ngayong umaga. So, I am Daniela Marie Irag. I am your Mutya candidate number 12. And I live in Rosary Heights 3, Cotabato City. Rosary Heights 3, Cotabato City. Sige. Kumusta? Okay lang po. Hindi ka rin kinakabahan? Hindi naman po. Okay. Medyo nilalamig lang. Nilalamig. So, yun yung pandagdag ng kaba? Siguro po. Siguro. Sige. Direct tayo sa katanungan. Ano yung inspirasyon mo? Bakit ka sumali sa Mutya ng Cotabato 2026? Well, to tell you honestly po, wala po sana sa isip ko ang pumasok ng Mutya ng Cotabato. Because my mom died this year po, last January 16. So it was actually my mom's dream na pumasok ako sa Mutya ng Cotabato because last year, she's fan of Ate Frida actually. Si Ate Frida po, fan po ni mama si Ate Frida. So sinabi niya sa akin before na sana next year ikaw naman yung makita ko sa Mutya. So my mama is my inspiration in joining this Mutya ng Cotabato po. So yun na yung naging dahilan mo kaya sumali ka, nag-eager ka pa rin na dapat. Yes, aside sa advocacy ko. Sige. So ayun, yun yung mga dahilan. Kada isa pala dito sa mga Mutya ng Cotabato natin na ito, meron silang mga inspirasyon, meron silang mga dahilan bakit sila sumali dito. Alam natin may mga challenge ito eh. Especially pag alam naman natin dito sa atin sa Cotabato City, majority pa rin is Islam. Pero hindi naman sinasabing porket Islam, ito na yung mga naninirahan dito. Kanya-kanya pa rin, may mga ano pa rin dito. Tawag dito, tribes na nandito sa atin, mga kasama. Sige, kung sakasakaling ikaw yung magiging Mutya ng Cotabato 2026, ano yung sa palagay mong may iambag mo sa Cotabato City at bakit? Well, actually po, I have a lot of plans in my mind. Pero siguro mas magfo-focus ako sa advocacy ko, which is empowering our youth through quality education and community action po. So, gusto ko po mag-focus sa ating mga youth since ayoko yung mga youths good na parang wala silang mga direction. So, I want to give them a hope. So, gusto ko po magkaroon ng implementation when it comes sa mga community action wherein makakreate tayo ng youth responders. Because actually, nakatira kasi ako sa Davao before for like 2 years. So, I studied there for 2 years. So, nakita ko yung community responders youths nila wherein tumutulong yung mga youths, in short, sa mga medical missions and
anything na matutulong nila sa ating community. So gusto ko rin i-implement yun here sa Cotabato City so that mabigyan natin ng pag-asa and ng direction ang ating mga kabataan na hindi sila malulong sa iba't ibang klase ng mga pinagbabawal na gamot Yun. or ano pa bang mga hindi maganda para sa kanila. So gusto kong gawin yun if ever na ako yung makoronahan ng mutya ng Cotabato. Para may papatupad yung sinasabi o di kaya naman magiging magkakatotoo yung sinasabing ang kabataan ng kinabukasan ng ating bayan. Ng bayan. Hindi sila yung yuyurak sa ating kinabukasan. Yes, tama. Ayos Sige. Anong height mo, ma'am? I'm 5'5". 5'5". Opo. 5'5". Bisaya ka tayo, dili? Yes. Sige, basig Bisayang dako. Bisayang dako kay taga Davao, Manggod. Correct. Sige. Batiin mo sila. Basig nagapaminaw ka ron. Hello sa inyong tanan, maayong buntag. Ayong So buntag. di ay wala pa di ay kuan Unsa? sponsor sir. Ay, So kung naay mag-sponsor dira baka naman. Nakalimutan ko nagtanong. Sige. Wala man kaningon sir, so ako na lang remind. Sige. Pakiusapan mo sila. Baka sakali. Magiging sponsor sila. Good morning once again. Wala pa pala akong sponsor. So kung gusto niyo maging sponsor ko, please i-reach out niyo na po ako. Daniela Marie Irag. So ano yun sa Facebook? Yes po, sa Facebook. So ayan, ano lang hanapin lang si Ma'am Daniela Marie Irag sa Facebook. Sa mga willing kong mag-sponsor dyan, ito na yung pagkakataon para naman din maipresenta at siyempre magkakaroon ng motivation itong si Ma'am Daniela. Sige. Maraming salamat, Ma'am Daniela. Candidate number 12. Ang height po, 5'5 and a half. Thank you, sir. Sige. Thank you Dagang po. salamat ha. Yes, dagang salamat. Sige. Good luck. Sige. Diretso pa tayo. Meron pa tayong natitirang last two. Last two ba? Tama. 2. Sige, ma'am. Upo ka dito, ma'am. Sit down here. Oo. Good morning kay Dante Irag. Gogo, may unika iha. Daniela Marie Irag. Gogo lang daw. Day. Gogo lang daw. Ingon ni Dante Irag. Kinsa man tatay ni mo. Papa ni mo. Pa, good morning dia pa. Paminaw lang din. Sige. Candidate number 13. Ma'am, bumati ho kayo. Salam Cotabato. Good morning everyone to our listeners and viewers in Facebook. Good morning po. My name is Christine Joy Vignomase. I am 23 years of age and I represent Barangay Rosary Heights 1. I am a graduate of Bachelor of Science in Medical Laboratory Science at San Pedro College, Davao City as an academic scholar. I am also serving as a licensed financial advisor and I am aspiring to become a medical doctor someday. And I'm looking for scholarships po. Ayun. So, may trabaho na pala itong kasama natin yun. Itong kandidata natin ngayon. Anyway, maganda to. Challenge din dito para sa kanya. Ayun. Ano yung inspirasyon po ninyo, ma'am? Bakit kayo sumali sa Mutya ng Cotabato 2026? Okay po. Actually, a lot of people are telling me to really join Mutya ng Cotabato, but back then, I was really busy with my studies po, and I was really focusing hard because of financial pressure. So I really have to attain high grades back then so that I'll be able to pursue my desired course. But now that I already graduated and I have returned here at the city of Cotabato as a registered medtech, I am inspired not only by the people who believe in me, but also with my own journey. So my primary inspiration in joining Mutya ng Cotabato is really to impart my personal story of hope. As I said earlier, I came from a family with a humble background and I studied as an academic scholar from my secondary to tertiary education. So even if we were struggling or we faced financial pressure, I still managed to finish or achieve a bachelor's degree. And I want my story to be an inspiration to my fellow Cotabateños, especially to every dreamer, young dreamer, which I was also once when I was a child, to really strive harder with perseverance,
with hope and with self-discipline, because I think that with the values that we learn through our family, through our schooling, we will be able to attain our desired dreams in life po. Sa yun. Sige. Bago ko makalimutan, ano yung nire-representa mong sektor, barangay? Rosary Heights 1. Shout out po to my fellow Pisihilians. Thank you very much for the support po. Meron na bang sponsor? Wala pa. Yes po, I have po. Pwede mo banggitin. I would like to acknowledge my sponsors. Thank you so much for financially assisting me. Of course, this journey of mine is not possible without your help po. So, to my makeup artist, my handler, Miss Rain Lamar, to my pasarela coach, Miss Icy Carillo, and to Team Racketeers, thank you for believing in me. To my sponsors, which I really cannot mention one by one. I know who you are. Thank you very much for bringing me to this moment po. Ayun. So, lastly, ganun pa rin, same pa rin. Kung sakasakaling ikaw yung magiging mutya ng Cotabato, ano yung sa palagay mong maiaambag mo sa Cotabato City at bakit? If I will be crowned as the next mutya ng Cotabato, I will serve as a voice of inspiration to my fellow Cotabateños by imparting my story of hope. As what I have said earlier, I have experienced a lot of things in life which challenge my principle and my drive to pursue my dreams. I would like to be the voice that reminds every dreamer that all things are possible, everything is within reach with hard work, faith, excellence, and service. And of course, I will work hand in hand with our local government units to pursue their initiatives for the city, especially that we are now into sustainability projects. In the 67th Araw ng Cotabato, our theme is Together Towards a Circular Future. So I want to be part of that action. I want to be the voice that reminds Cotabato City that our actions today, our decisions will affect our tomorrow. So it is better to start now and to make the best of our potentials in order to sustain the next generations to come. Thank you. Thank you. Ano ba yung height mo, ma'am? I stand 5'4" po. 5'4". Oh, tama. Babawi si guard. Sige. Ayun. Sige, maraming salamat po, ma'am. Candidate number 13, Christine Joy Mase. Tama ba? Yes po. Thank you so much po. Ang nagpano rin dito, comment si Dang Dagadas. Go, go, Christine. Proud neighbor here. Hi, Ma'am Dang. Thank you so much po. Sige, maraming salamat, ma'am Salamat Christine. po. Thank you. Sige. And the last but not the least, eto na. Ato na, nag-cross na. Sige, sit down dere. Ang panghuliw natin, si candidate number 14. Bumati ko kay ma'am. Salam Cotabato, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pamela Kate Sombria, 24 years old po, and I am representing RH7 Cotabato City. So 2 years ago po, I graduated with a bachelor's degree in communication. And right after I graduated po, sige lang, tuloy lang. I decided to focus first po on establishing my business, which I started since when I was in second year college, just before I actually start pursuing my dream career po. Ayun. From anong barangay ngayon? RH7 Cotabato City. RH7. Dito lang, sa malapit. Sa kabilang Yes ano po. natin, kabilang banger lang. RH7 tayo, RH7 sa kabila. Sige. Good morning sa mga taga RH7. May ano ka na ba na ma'am? Tawag dito? Sponsor? Yes po. Rosary Heights 7 Yun po. lang? Yes Yun lang po. talaga? Yes Pero po. willing pa rin sa iba? No na po. No na. So at least nandiyan na si RH7. Yes po. Sige. Direct tayo sa katanungan. Ano yung inspirasyon mo? Bakit ka sumali sa Mutya ng Cotabato 2026? It has always been a dream of mine po to join this prestigious event, Mutya ng Cotabato 2026. And nagkataon din po na kaka-resign ko lang from work, kakauwi ko lang po from Davao City. Bisaya yapon ka?
Hindi po, Ilongga po. Ilongga. Ate, sa mukhang kwarta, ginapiko, ginapala. Sige, padayon lang. Yes po, bale, tamang-tama po may nag-offer po sa akin, which is yung handler ko po ngayon, si Ate Neneng B po, Ate shout Neneng out. B. Yes po, bale, ginrab ko na po yung opportunity ngayon since I feel like I'm all ready na rin naman po. So, ang sumama sa'yo ngayon si Ate Neneng Bing. Hindi na po siya sumama, pero thank you po sa pag-makeup sa akin Pagpapaganda. today. Yes Basta po. basta mga Ilongga, kahit galit, parang ano pa rin yan, naglalambing pa rin. Sige. Ayun pa rin, same. Kung sakasakaling ikaw ay magiging mutya ng Cotabato, ano ba yung sa palagay mong may aambag mo sa Cotabato City and bakit? I am actually working on something right now po, which is my advocacy. Hindi naman po required sa amin na mag-post ng video about our advocacy, but meron po akong na-prepare na video. I am still working on it right now, and I am very serious about fighting about social awareness and anti-discrimination towards our city because hindi ko nga po inakalain na same po pala kami ng goal ni Miss Bailani. And gaya po niya, naranasan ko rin po yung as Cotabateña for living here for almost 25 years. And then up until now, napapansin ko po na pag nasa ibang lugar po ako, marami pong misconception na may danger daw po, war. And minsan po, tinatanong ako sa point na, may gera pa ba daw sa Cotabato City? Minsan natatawa na lang po ako. Ano But yung sinasagot mo sa kanila? minsan, nung first po, tinatawanan ko na lang po. Pero napansin ko po na napapadalas po yung ganong misconception, which is actually discrimination na and stereotyping. Lagi lang yun na yung tanong. Yes May po. gera ba dito? Opo. As a mass communication student po, I believe it's because of mga naririnig nila or napapanood nila online without really understanding or doing research about us, Cotabato City. Kasi po, naniniwala ako na ang Cotabato City ay hindi lang po kwento ng takot. Ito po ay kwento ng kultura, pagkakaisa po. Gaya po ng sabi ni Mayor Bruce Matabalaw po, ang Cotabato ay para sa lahat. And very inclusive po yung city natin. And yung advocacy po, I will call it the beyond the headlines, beyond the stereotypes. This is the true story, the true heart of Cotabato City. Sige. Dahil yun yung parating tinatanong sa'yo sa Cotabato City in one word. Ano ba ang Cotabato City? Peace. Yun. Salam Cotabato. Ano ba yung height mo? 5'5" po. 5'5". Yes, for peace. O, yun. Sige, baka meron ka batin dito bago tayo mag-end. Pwede yung vernacular. Para naman din malaban na ikaw ay Ilongga. Hindi po ako magaling mag-Ilongga, Pero, susubukan lang. Sige. Galing po kasi ako ng Davao City, so parang Binisaya na lang ka. minsan po. Gusto ko pong i-shout out si Papang. Thank you. Nandito ba si Papa mo? Wala. Pero nakikinig. Yes po. Sana po. Nakikinig po siya ngayon. Ayong buntag. Sige. Pang, thank you po sa paghatid sa akin kanina. Nagising pa po siya ng 3 a.m. para ihatid ako. And Mamang, thank you so much for always supporting me kahit na sobrang gastos na. And then sa kuya ko po and also to my handlers, Neneng B, Ate Sham, si Sir Dennis po, and sa kay Sir Kenji Untong po sa aking coach po sa Q&A. And then also, I would like to thank my sponsors po, RH7 Cotabato City, lahat po ng officials sa aming barangay chairman, Datu Kagi Sema, and to her only wife po, Zahara Sema. Thank you po. Talagang na-emphasize sa only wife. Yes po. Good morning kay Dato Kagi ha. Kap, mapita sana. Good morning. Sige. Ano ba yung sikreto ninyong lahat? Bakit ang papayatid nyo? Ang sexy yun ninyo. Diet? Maintain lang talaga? Egg lang po. Egg? Actually po, nag-lose na po kami ng weight ngayon. So ngayon, ilan ba yung timbang ninyo? Ako po, Ikaw? from 78 kilos po, ngayon 55 kilos So pag sinabing po. 78 kilo, medyo Opo, malaki chubby na yun. po talaga. So ang bilis, no? Ilang buwan hindi na yun? po. I took my fitness journey po way back 2025 pa po. 2025. So Yes po, almost parang- na rin. More or less, nasa 1 year na rin. Yung pag-maintain na. Yes Para po. bumaba yung timbang. Yes Sige. po. Maraming salamat sa ating candidate number 14.
Thank Pamela you. Kate, ano ito, Sombria? Sombria. Dagang salamat, Inday. Sige. Yan na po mga kasama, yung pong ating mga mutya ng Cotabato. Second batch. Kanina, si Ma'am Bailin Bansawan, candidate number 8. Candidate number 9 nila, wala po dito. Si Ma'am Perwina Birward, candidate number 10. Si Shahani Prida Modin, candidate number 11. Si Maria Jenny Angeles, candidate number 12. Si Daniela. Ayaw pag-ana. Kaya gikabahan pagyapon ko. Daniela Marie Irag. Nanonood pala si Papa mo. Pasensya na po pa. Si Christine Joy Mase, candidate number 13. And the last but not the least, candidate number 14, si Pamela Kate Sombria. Okay, maraming salamat. Mga kasama, yan na po yung kalipunan ng ating straight to the point ngayong umaga ho ng Thursday. Wag ho kayong alis. Susunod na ho. Diretso mga balita, mainit na balita ho. RMN Network News. Ang ngalan nating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbigan. Mga partners natin sa kabilang silid sa ating technical, Radyoman Chief Alvin Casillon. Sa digital naman, si Radyoman Ricardo, Kuya Eric Madamba Jr. At maraming salamat din sa ating news director sa pagbibigay ng question. Radyoman Daisy Mangon. Ang ini pong lingkod, Radyoman Ebs Abang. Magandang umaga, tatak, RMN. Straight to the point.